Ang pelikula ay nagsimula noong taong 1944 sa gitna ng kaguluhan ng World War II. Sa karagatang Pasipiko, isang Amerikanong kapitan ng Marines na si Ellison ang nakaligtas matapos salakayin ng mga sundalong Hapon ang kanyang unit. Sakay ng rubber raft, ilang araw siyang palutang-lutang sa dagat. Sa wakas, nakakita siya ng isang maliit na isla. Agad siyang nagsagwan papunta roon, lumapag sa baybayin, at itinabi ang kanyang bangka. Nagsimula siyang maghanap ng tulong, pero puro puno, halaman, at bato lang ang kanyang nakita. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lumang simbahan. Nang lapitan niya ito, lumabas ang isang madre na si Angela. Nagulat ito sa biglaang pagdating ni Ellison, pero agad siyang pinakalma. Sinabi ni Ellison na isa siyang Amerikano at wala siyang masamang balak. Tinanong niya kung may iba pang tao sa isla. Sumagot si Angela na siya lang mag-isa. Nagduda si Ellison, kaya isinama siya ni Angela sa kanyang tirahan at pinakain. Ikinwento ni Angela na dati siyang may kasamang pari. Dumating sila sa isla para iligtas ang ilang matatandang pari mula sa mga sundalong Hapon. Pero nang makarating sila, nahuli na ang mga pari. Dahil sa gulo ng digmaan, nagtago sila. Kalaunan, nagkasakit ang paring kasama niya at namatay. Simula noon, siya na lang ang naiwan. Ayon kay Angela, iniisip ng kanyang mga kasamahan na nahuli na rin siya, kaya walang bumalik para iligtas siya. Nagbahagi rin si Ellison ng kanyang karanasan. Isa siyang sundalo sa Marines, at muntik nang mamatay sa pag-atake ng mga Hapon. Sa pagtakas, napadpad siya sa isla. Pagkatapos makapagpahinga, nagising si Ellison at nakita si Angela na nag-aalay ng dasal habang nagsisindi ng kandila. Humihiling siya ng gabay mula sa Diyos. Magsama silang dalawa sa paghahanap ng pagkain. Umakyat si Ellison sa puno para kumuha ng niyog at prutas, at iniabot ito kay Angela. Pero alam niyang kulang iyon, kailangan nila ng protina. Nang makita niya ang isang pagong sa dagat, kumuha siya ng lubad at kahoy, saka sumakay muli sa raft. Sumama si Angela. Sabay nilang tinungo ang kinaroroonan ng pagong. Nahirapan si Ellison sa paghuli, at nahulog pa siya sa tubig. Sa tulong ni Angela, nakuha rin nila ang pagong at nakabalik sa raft. Pagbalik sa isla, niluto ni Ellison ang nahuli at pinagsaluhan nila. Sabi niya, "Kompleto na tayo rito, kahit walang dumating na tulong, makakaraos tayo." Nagtanong si Angela tungkol sa pamilya ni Ellison. Ibinahagi niya na ulila siya, lumaki sa ampunan hanggang 14 na taong gulang. Pagkatapos ng pag-aaral, sumali siya sa militar para magsilbi sa bayan. Ipinagtapat din ni Angela na ulila rin siya. Pinili niyang maging madre dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at layunin para tumulong sa kapwa. Bagamat magkaiba ang ugali ni Angela at Ellison, si Angela ay tahimik at may malalim na pananampalataya, samantalang si Ellison ay matigas at may pagdududa. Unti-unti silang nagkakalapit. Kinabukasan, napansin nila ang mga eroplanong pandigma ng Hapon na lumilipad sa itaas. Agad silang nagtago. Alam ni Ellison na delikado kung makita sila, kaya iminungkahi niyang magtago sa isang kuweba na nakita niya. Pumayag si Angela, at doon sila nanatili buong araw. Isang umaga, nagising sila sa malalakas na pagsabog. Sumilip si Ellison at nakita ang mga eroplano ng Hapon na binobomba ang isla. Sa takot, nanalangin si Angela habang pinakalma siya ni Ellison. Pagkaalis ng mga eroplano, lumabas sila sa kuweba at nakita ang pinsala, wasak ang tirahan nila at ang simbahan. Dumating ang mga sundalong Hapon at nagtayo ng istasyon sa isla. Sinira rin nila ang raft ni Ellison. Muli silang nagtago sa kuweba. Habang nagmamasid, nakita nila ang mga sundalong Hapon na nagpapatrolya. Naghanda si Ellison, hawak ang kutsilyo, handang ipagtanggol si Angela kung kinakailangan. Pero hindi sila nakita ng mga sundalo, at agad ding umalis ang mga ito. Iminungkahi ni Angela na sumuko na lang. Bilang madre, umaasa siyang hindi siya sasaktan, at baka makatakas si Ellison. Pero tumanggi si Ellison. "Aniya, delikado yan. Pwede ka pa rin nilang saktan. Mas mabuting magtago tayo." Kinagabihan, lumabas si Ellison ng palihim. Napansin niyang may kampo na ang mga sundalo. Umiwas siya sa mga ito at nagtungo sa dagat para mangisda. Nahuli siya ng ilang sundalo, kaya nagkunwaring patay. Nang makalayo ang mga bantay, nagpatuloy siya sa pangingisda. Nang makakuha ng isda, bumalik siya sa kuweba at ibinigay ito kay Angela. Kumain si Ellison,
Pero si Angela, na matagal nang hindi kumakain ng isda dahil sa kanyang panata, napilitang kumain. Hindi kinaya ng kanyang tiyan ang hilaw na isda, kaya't nasuka siya at natulog ng gutom. Habang tulog si Angela, lumabas muli si Ellison para subaybayan ang galaw ng mga sundalo. Pinutikan niya ang mukha para hindi makilala. Nang makakita ng pagkakataon, dahan-dahan siyang pumasok sa kampo at nagnakaw ng pagkain, inilagay ito sa bag. Habang abala siya, biglang may isang sundalong papalapit kaya agad siyang nagtago at hindi kumilos. Wala siyang paraan para makatakas, kaya nanatili siyang nakatago buong magdamag sa gitna ng panganib. Kinabukasan, habang abala na ang mga sundalo sa pagsasanay sa labas, tahimik na umalis si Ellison dala ang bag ng pagkain at nagtago muli. Samantala, nagising si Angela at nadiskubreng wala si Ellison. Natarante siya at inakalang baka napatay na ito, kaya napaiyak sa takot. Nang makabalik si Ellison ng ligtas sa kuweba, labis ang tuwa ni Angela. Ipinaliwanag ni Ellison na nagpunta siya sa kampo upang kumuha ng pagkain, ngunit nagalit si Angela at sinabing, "Umalis ka nang hindi nagsasabi." "Natakot ako. Akala ko hindi ka nababalik." Nangako si Ellison na hindi na niya uulitin ito. Kinabukasan, binigyan ni Ellison si Angela ng bulaklak at isang sukle, dahilan upang mapangiti siya. Naitanong ni Ellison kung naisip na ba ni Angela ang posibilidad na talikuran ang buhay bilang madre at mamuhay ng normal. Ibinunyag ni Angela na hindi pa siya ganap na madre, hindi pa siya nagpapahayag ng huling panata. Aniya, may 5 taon ang mga madre upang pag-isipan ito, at hanggang ngayon ay wala pa siyang pinal na pasya. Sa paglipas ng panahon, lumalim ang damdamin ni Ellison para kay Angela. Ayaw niyang tuluyang italaga nito ang sarili sa pagiging madre. Bigla nilang narinig ang mga sundalong Hapon na naghahanda ng pag-alis mula sa isla. Napuno sila ng pag-asa. Dahil sa mga gamit na iniwan sa kampo, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain. Naging bukas si Ellison kay Angela, ikinwento niya ang kanyang kalungkutan mula pagkabata at mga hirap na pinagdaanan. Sa huli, inamin niya, "Napamahal ka na sa akin. Sana pag-isipan mong huwag ituloy ang pagiging madre, pakasalan mo ako kapag tapos na ang gyera." Nagulat si Angela at sinabing iniukol na niya ang kanyang sarili sa Diyos, at hindi niya kayang talikuran ito para sa ibang bagay. Bagamat nasaktan, nirerespeto ni Ellison ang kanyang desisyon. Humingi siya ng tawad at sinabing, "Patawarin mo ako kung nasaktan ka sa sinabi ko." Gabi na habang sila'y kumakain, nakakita si Ellison ng bote ng sake na galing sa mga Hapon. Uminom siya ng marami, at sa kanyang kalasingan, nagsimula siyang magsalita ng masasakit. Binalewala niya ang mga panata ni Angela at ikinumpara ang kanilang sitwasyon sa kwento ni Adan at Eva na parang sila'y nakulong sa paraiso ng isla. Labis itong ikinasama ng loob ni Angela. Tumakbo siya palayo sa gitna ng ulan at nagtago sa kagubatan, kung saan siya nakatulog sa lamig. Sinubukang hanapin ni Ellison si Angela ngunit hindi niya ito matagpuan. Kinabukasan, natagpuan niya si Angela na walang malay. Binuhat niya ito papunta sa direksyon ng kampo, ngunit napansin niyang bumalik na ang mga sundalong Hapon. Sa halip, dinala niya si Angela pabalik sa kuweba. Lalong lumala ang lagay ni Angela. Upang may salba siya, palihim na pumasok si Ellison sa kampo ng Hapon at kumuha ng mga kumot at gamot. Sa kanyang pag-alis, nahuli siya ng isang sundalo. Wala siyang ibang magawa kundi ipagtanggol ang sarili, sinaksak niya ang sundalo at itinago ang bangkay. Pagbalik sa kuweba, pinalitan niya ang basang damit ni Angela, binigyan siya ng gamot, at sa unang pagkakataon ay nanalangin. Nang magkamalay si Angela, tinanong niya kung sino ang nagpalit ng kanyang kasuotan. Ipinaliwanag ni Ellison na siya ang gumawa nito para mailigtas siya, at humingi ng tawad sa kanyang asal noong gabing lasing siya. Pinatawad siya ni Angela. Bigla silang nakarinig ng mga pagsabog. Sumilip si Ellison at nakita na muling binobomba ng mga Hapon ang isla. Napag-alaman niyang nalaman na ng mga sundalo ang pagkawala ng kanilang kasama at ngayon ay hinahanap siya. Inamin ni Ellison kay Angela na napilitan siyang patayin ang sundalo para makaligtas at makuha ang mga gamit. Labis itong dinamdam ni Angela at agad siyang nagdasal para humingi ng kapatawaran. Maya-maya, lumapit ang mga sundalong Hapon sa kuweba at sumigaw, "Lumabas kayo o pasasabugin namin ito." Nahaharap sila ngayon sa dalawang pagpipilian, sumuko o mamatay sa granada. Sa matinding takot, nanalangin si Angela, inakala niyang katapusan na nila.
Ngunit biglang may malalakas na pagsabog mula sa labas, sinabayan ng mga sigaw ng mga sundalo. Napagtanto ni Ellison na ang mga eroplano ng mga Amerikano ang bumomba sa kampo ng mga Hapon. Lumabas sila at nakita ang mga eroplanong Amerikano na umaatake, dahilan para mapuno sila ng pag-asa. Sinabi ni Ellison kay Angela na magiging matindi ang paglapag ng mga sundalong Amerikano sa isla dahil may 4 na kanya na itinayo ng mga Hapon sa mga estratehikong lokasyon. Idinagdag pa niya, kailangan kong sirain ang mga kanya na yon. Alam kong ito ang nararapat para sa mga kasama kong sundalo. Sa kabila ng pangamba, sumang-ayon si Angela. Lumabas si Ellison mula sa kuweba sa gitna ng matinding sagupaan. Habang bumabagsak ang mga bomba at nagkalat ang mga katawan ng mga sundalong Hapon, mabilis siyang tumakbo patungo sa mga kanya ng kalaban. Kahit sugatan, hindi siya tumigil hanggat hindi niya napinsala ang lahat ng kanyan. Dahil sa kanyang tapang, maraming sundalong Amerikano ang naligtas at huminto ang pambobomba mula sa Navy. Pagkatapos ng labanan, lumabas si Angela mula sa pinagtataguan at inalagaan si Ellison na halos hindi na makalakad. Dumating ang mga tropang Amerikano at itinaas ang kanilang watawat sa isla bilang tanda ng tagumpay. Nagulat ang kanilang pinuno nang makitang buhay si Ellison dahil inakala nilang patay na siya. Dinala siya sa ligtas na lugar habang tahimik na sumunod si Angela. Hindi kailanman pinilit ni Ellison si Angela sa damdamin niya. Iginagalang niya ang desisyon nitong mamuhay bilang madre. Sa kabila ng lahat, nauunawaan ni Angela ang sakripisyong ginawa ni Ellison. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugang magkasama. May mga pusong nagmamahalan kahit magkalayo, at minsan, sapat na ang respeto at pag-unawa upang manatiling buo ang pagmamahal. Sana ay may natutunan kayong magandang aral sa pelikula na ito. Salamat sa oras nyo para manood.